Hello Cancer, welcome dito sa iyong April 2024 reading. Ano ba yung mga dapat mong malaman, mga pwede mangyari sa kabuuan ng April? Kung palagi ka nanonood ng mga readings natin, Cancer, maraming salamat sa iyo, at kung nakapag-subscribe ka na, nakapag-like and follow sa ating YouTube and Facebook page. Kung bago ka dito, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Regarding mga personal reading services, mag-PM ka lang sa aking official Facebook page kung balak mong mag-book or mag-inquire. Inner beauty, this is kabutihang loob, no? Or pagiging maganda ng intentions, no? Being beautiful on the inside, hindi sa panglabas. Ito ay malalim na kahulugan ng beauty. Creation, so pwedeng may mga gagawin kayo, very inspired to create. Maraming ideas, maraming gusto or pwedeng gawin, no, ngayong April. O baka may mga importante kayong gagawin, no? Pwedeng ito mga creative ideas, bagong projects, or anything na gusto mong gawin, umpisahan, no, or matapos. Kasi pag create, ibig sabihin meron ng may product na, no? So pwedeng ito ay mga resulta or bunga ng mga ginawa mo recently or in the past. So ayan, may mga swerte rin dito. So nakikita ko, kung nasa content creation kayo or sa business, pwedeng marami kayong magagandang ideas na susubukan or gagawin ngayong April, o sa trabaho man yan or sa business or sa personal na endeavors mo. May mga swerte. Yan. Pwedeng iba papala rin kayo dito. Creative luck. No? Pwedeng iba may mga talents kayo sa music, sa arts. Ayan. Pag-play ng instrument, no? Specific strings yung nakikita rito. O baka mabibigyan kayo ng big break. Halimbawa, banda kayo, singer, musician, artist, anumang form ng art yung ginagawa ninyo. Pwedeng, kung naghahanap kayo ng opportunities, baka swertihin kayo, no? Magkaroon ng sideline or project or contract, ma-hire kayo, ganyan. Inner beauty, ito na yung sinasabi ko kanina, kung ano yung nasa kalooban, no? Pwedeng yung binanggit ko kanina, pwedeng mga good intentions. So, karamihan sa inyo, may mga marami sigurong pumupuri sa inyo, nababaitan sa inyo. Baka generous kayo, or mabait, no? Mapagbigay, matulungin. So, meron ako nakikita dito na parang may mga tao na napapahanga sa inyo or nagkakagusto kasi hindi sila mas na-attract sila doon sa kalooban mo, no? Kung ano ka inside, hindi doon sa physical. Yun yung nafe-feel ko rito. Kumbaga, hindi lang kayo attractive sa outside, pati sa inside din. No? Maganda yung labas, pero maganda rin yung nasa loob. O, yung iba magkakaroon dito ng chance na makapagpahinga. Ayan, beauty rest. O, yung tipong pupunta kayo sa salon, magpapa-facial sa derma. Ayan. May mga pampering dito, self-care. Ayan, Four of Swords.
So, baka ngayong April, ano yan, ganyan yung mga goals ninyo or matuloy kayo kung may mga plans kayo na ganyan. Bakasyon or pampering. Basta, may mga araw na ilalaan ninyo para makapag-beauty rest kayo. Makipag-bonding sa sarili ninyo, di ba? Hindi lang naman yung bonding, pakikipag-bonding laging sa ibang tao. Minsan dapat makibanding din tayo sa sarili natin. Ibig sabihin, bigyan natin din ng time yung sarili natin. Baka yan baka need mo yan, and syempre deserve nating lahat yan. 3 of Swords. Sabi nga nila 3 is a crowd. So pwedeng meron kang karibal, kakompetensya sa puso ni person, no? 3 of Swords. So, may mga moments dito na pwedeng madidisappoint ka. Masasaktan. Oo, pwedeng masaktan. Oo, pwedeng nasaktan yung ego, nasaktan yung feelings. Kung ano man ito na pwedeng maging painful para sa iyo. 5 of Wands. O, diba may kakompetensya ka nga, 3 is a crowd. Yan, 3 of Swords. May kaagaw ka rito. May ka-share ka sa jowa mo. Possible. Kasi may competition dalawang cards yung nagsasabi dito na meron kang kahati. Or may kaagaw sa attention or sa pagmamahal ni person mo. So, kung hindi man ito about love life, pwedeng sa trabaho yan, no? Yan, nakikita ko kasi dito, pwedeng may mga challenges or may mga kakumpetensya. So, expect mo na pwedeng may mga problems, no? Kung hindi man ito mga tao, expect mo na rin na pwedeng magkaroon ng mga yung disagreements, kontrahan or awayan, di pagkakasundo. Pwedeng may mga ganyang energy. Or kaya, kasi parang merong something dito related sa talent creative pwedeng competition, baka naman merong kang a-attenan na competition. Makikikompete ka sa iba-ibang tao about your talents, no? Baka may talent show or kung ano man yan. Anong klaseng competition ba yan dadaluhan mo? Sa sports ba yan? Sa entertainment? Sa dancing ba yan? No? Or kung ano man. Basta meron, ayan parang dito dance, sport, or gymnastics yun nandito sa card. No? Pwedeng lahat kayo dyan magagaling. No? Lahat kayo magagaling, nagko-compete kayo para sa sa first place title, di ba? Baka may premyo pa yan, syempre. So, galingan mo, Cancer. Baka ikaw ang manalo. Kaya lang kasi may 3 of Swords dito So, kung sasali ka sa competition, baka mamaya, Syempre, hindi naman tayo sure, no? Hindi naman tayo sure na lagi tayong panalo. Sa lahat naman ng laban, may nananalo, may natatalo. So, handa mo lang naman yung sarili mo, just in case na hindi ka pala rin. Mayroon kasing 3 of Swords, no? So, possible na may disappointment or loss or, pagiging broken-hearted. Halimbawa, may jowa ka, 3 kayo dun sa love triangle, hindi ikaw yung pinili, diba? Depende na sino yung nanalo Ikaw ba pinili or ikaw ba yung talunan o ikaw ba yung champion? Pagdating sa love life mo, meron kang patience card.
Some things still need to be dealt with for this connection to manifest. Patience. So, pwedeng sinasabi dito, sinusubok yung pasensya mo, or baka dapat dagdagan mo pa yung pasensya mo, no? Depende, kasi pwedeng may mga deception na nagaganap. So, pwedeng may third party, diba? Yung sinasabi ko, pwedeng may ka-share ka, pwedeng dinideceive ka ng person mo. Okay, possible na may karibal talaga hanggang dito sa love life mo sumusulpot. Sabi dito, put yourself first. Baka naman laging si person lang yung pinagbibigyan mo, nakakalimutan mo na yung sarili mo. No? Nasa isip mo lang, love mo si person. Pero paano naman ikaw? Lagi ka na lang ba magtitiis? Ayan, patience. Palagi ka na lang bang nagbibigay? Ikaw na lang ba yung laging nagpapasensya? So, minsan isipin mo rin naman yung sarili mo. Okay? Put yourself first. Hindi naman pagiging selfish yan. Minsan kailangan din yan. Diba? Kumbaga, hindi lang sapat na mahal mo yung jowa mo, mahal mo rin bigyan mo rin yung sarili mo ng pagmamahal and respect, lalo na kung one-sided, lagi na lang ikaw yung nagbibigay. Diba dapat give and take? Kasi may deception dito eh. Pwedeng may hindi siya honest sa'yo, or may mga tinatago siya. Sa yung mga ka-FB ko dito, malalaman ba nila na activate? Hindi o So, maging ka lang, heads up, maging alert ka lang, kasi pwedeng may deception na nagaganap. No? Mafe-feel mo naman kung honest sa'yo or hindi. No? Pero syempre, laging wag mong kakalimutan yung sarili mo. Magtira ka lagi para sa sarili mo. Ano? Take your first step. Begin now. Magsimula ka na daw. Nagpo-procrastinate ka ba? Meron ka bang dapat matagal mo nang ginawa pero hanggang ngayon dinidelay mo, hindi mo ginagawa? Take your first step. Ayan. Baka gusto mong simulan. Gusto mong subukan. Take a leap of faith, no? Pwedeng leap of faith ito. No, yung tipong magbabaka sakali ka, lalakasan mo yung loob mo, ito-try mo. Okay, pero maliwanag kasi meron dapat dito umpisahan eh. No, kung meron mang perfect timing para gawin mo yan, mukhang ngayon na yun, pisahan mo na siya. Love flows through you and to you, voyage of the heart. So this is pag-i-express ng pagmamahal mo. Romantic man itong pagmamahal or hindi ha, maraming forms ng love. Hindi lang yung famous na romance, no? May mga dito, meron akong nakikita na parang may mga pag-i-express ng iyong pagmamahal and then ikaw na being able to receive din ng pagmamahal. Okay? Kumbaga something na hindi lang sa'yo nang gagaling, no? Pwedeng ikaw din nakaka-receive ka rin ng love. Pwedeng sa friendship to, pwedeng sa family, or yung love mo yung paano ba yung mga mga students mo. No, isa ka uliran na na guro. Love mo yung profession mo, love mo yung ginagawa mo, love mo yung mga student mo, and they love you back. Kasi nakikita nila na ikaw ay mabuting guro. No, example lang yung pagiging guro. Marami naman pwedeng areas ito. Hindi lang siya sa profession, hindi lang siya doon sa ginagawa mo, hindi lang din naman doon sa mga jowa-jowa. Okay?
So, ayan yung mga mensahe ko sa iyo, Cancer, para sa buwan ng April. Take care and God bless.